sa ikalawang palapag ng under construction na bahay na ito sa Biñan, Laguna. Naganap umano ang isang karumal-dumal na krimen. Hinasing daw ang third-year chemistry student ng Adamson University na si John Matthew Salilig, 24 na taong gulang. Hindi kinaya ni John Matthew ang mga tinamong palo, hampas at bugbog, at tuluyang binawian ng buhay sa kamay ng mga sospek na kinilala ng mga otoridad ng mga miyembro ng isang fraternity. Ang kanyang bangkay ibinaon sa isang bakanteng lote sa Imus, Cavite. Ito yung exact location kung saan nakita si Matthew Salilig. Ang butas na ito is around 1 feet below the knee. Unang natagpuan sa kanya yung kanyang kamay, saka yung nakalabas yung kamay saka yung paa. Ano ang mga nangyari bago natagpo ang bangkay ang binata? Sa Kalayaan, Laguna, patay rin daw sa hazing ang 18 taong gulang at grade 12 student na si Raymark Año Rabutazo. May paso. Tapos langgas po ang ngipin, ma'am. Puro pasana. Labas na yung laman. Bakit nga ba patuloy na nangyayari ang marahas na hazing sa kabila ng pagkakaroon ng batas na nagbabawal dito? Sa bubong ng bahay na ito, nakikitulog ang 69 na taong gulang na si Nanay Candelaria. Dati siyang nagtatrabaho sa isang department store, kaya may pensyon siya pagkatapos ng 10 taong pagtatrabaho. Kasi wala akong pupwestuhan doon sa labas eh. Kasi saka mainit, kaya dito ako sa bubong. Saka presko dito. Maglang uulan. Ang problema, napilitan siyang isangla ang kanyang ATM card. Hinihingi lang ng pagkakataon, kaya wala na ipasok yun. Wala, gipit eh. Wala naman ako malapitan dahil mga kamag-anak ko, mga patay na. May pag-asa pa kayang mabawi ni Nanay Candelaria ang nakasangla niyang ATM card. Sa isang entrapment operation namang ito sa Laguna, napasa kamay ng mga otoridad ang isang sangkot umano sa paggawa ng peke o tampered ATM card na ginagamit naman bilang collateral sa pangungutang sa ilang lending companies. Ano ang parusang pwedeng kaharapin ng mga pumapasok sa transaksyong ito? Ito ang mga huling sandali na nakitang buhay si John Matthew Salilig noong February 18, 2023, bandang 11:42 ng umaga. Kuha ito sa closed-circuit television o CCTV camera ng bus na kanyang sinakyan mula Makati papuntang Biñan, Laguna. Yun po yung huling na-trace out namin na nandun siya before na-off yung phone niya. Kasi na-low battery yung phone niya nung around 10:29 a.m. in the morning. Ano nga ba ang tunay na sinapit ni John Matthew? Kwento ng kapatid ni John Matthew na si John Michael Salilig. Gabi ng February 17 nang magpaalam sa kanyang kapatid na dadalo sa welcoming rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Hindi po siya neophyte. He's already a brother of ours. He's a Tresquilion. Legit Tresquilion, Zamboanga City Council. He was invited by an Adamson chapter, which is parang it's a tradition. Pero it's an optional naman to be part of the Adamson chapter. Laking pagtataka ni John Michael na sa sumunod na 2 araw, wala siyang narinig mula sa kapatid. Kaya noong February 20, idinulog na niya sa Manila Police District ang pagkawala ni John Matthew. On the Monday morning, nawala talaga. That's the time, malakas na yung gutom ko. Na he was really with a group na saan siya nagpaalam. Hanggang sa mapasa kamay ng mga otoridad ang kopya ng CCTV kung saan nakitang pasakay ng bus si John Matthew bandang 10:33 ng umaga noong February 18. Kasama raw ni John Matthew ang 6 na miyembro ng fraternity ayon sa mga pulis. 11:42 a.m. nakuna namang pababa ng bus si John Matthew kasama ang 6 na miyembro ng frat.
Immediately, nag-backtracking agad kami ng mga CCTV footage doon sa mga barangay na posibleng nilang daanan. Hanggang na makita nga natin yung mga inihinalang bihikulo na pinagsakyan sa mga truck member. Sa videong ito, nakunan ng isang kulay blue na SUV na sinasabing sumundo kay John Matthew mula sa terminal ng bus. Sa isa pang CCTV video, makikita naman ang gray na AUV na pinaniniwalaang sinakyan ng iba pang frat member. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, sa under construction na bahay na ito, nangyari ang welcoming rites sa 3 miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity kasama si John Matthew bandang 1:30 ng hapon. Isa rin daw ang dumaan sa initiation rites na kinilalang si Roy de la Cruz. Lahat daw ng nandoon na member nila pumalo. Kasi 15 po yung galing ng Adamson University. Tapos 3 po yung taga Binyan, kaya 18, di ba po? Kung nagbigay po yun ng tiga-6 na palo o tig-7, ganun po kadaming tinanggap ng mga ng mga ni-welcome rights. Sa gitna ng initiation rites ay nakaranas ng pagsusuka at pagsakit ng tiyan. May malay pa umano si John Matthew nang umalis sila sa frat house bandang 7:00 ng gabi. Mula Binyan, Laguna, dumiretso raw sila sa isang bahay sa Parañaque City. Sa loob ng sasakyan, unti-unting nanghina hanggang sa tuluyang bawian ng buhay si John Matthew ayon sa mga pulis. According dun sa ating witness, na itong sasakyan na ito, yung asul na Ford Everest, dito binawian ng buhay sa loob yung ating biktima habang sila ay bumabiyahe pabalik ng Parañaque City po. Sa investigasyon ng mga pulis, nang mawala ng malay si John Matthew, inilipat siya sa compartment ng gray na sasakyan. Sa kanilang group chat, pinagdebatehan daw kung dadalhin sa ospital, itatapon sa dagat, susunugin, o ibabaon ang katawan ni John Matthew. May nagsuggest po na dalhin sa ospital. Sabi nga ng most member nung chapter nila nandun ay hindi dahil makikita agad ito ng mga authorities at malalaman kung anong nangyari. Kaya may nagsuggest nga na sunugin daw o tapon sa dagat hanggang humantong sila dun sa pagbaon sa bangkay ng ating biktima. Sa bahay na ito raw sa Parañaque City, kumuha ng pala ang mga frat member. Dumampas sila sa bahay ni alias Nike para kumuha ng 3 pala. Lumalabas na mula Parañaque, bumiyahe sila papuntang Imus, Cavite. Sa bakanting loting ito, inilibing ang hubot-hubad at wala ng buhay na katawan ni John Matthew bandang 3:00 ng madaling araw ng February 19. From dito sa Advincula Road, around 100 meters, papunta rito sa ating gravesite. Ang biktima natin ay tinabunan ng lupa, saka mga damo. Sa loob ng 10 araw, blanko ang pamilya ni John Matthew kung saan ang kanyang kinaroroonan. Maging ang mga otoridad na naghahanap, dinaanan na pala ang gravesite sa Imus. Iniikot po namin yung Cavite dahil nakarating kami hanggang Marugundon pa hanggang nakarating pa kami ng Indang. Hanggang sa sumuko ang isa sa mga suspect na siyang nagturo sa kinaroroonan ng katawan ng binata. Sa paggulong ng investigasyon ng mga pulis, natukoy ang 19 na persons of interest. Lumapit na rin sa mga otoridad ang isa pang biktima na kasama ni John Matthew na si Roy de la Cruz. Positibong kinilala ni Roy ang 6 na frat member na kasama raw sa hazing. Sa ngayon, 7 na ang naaresto at 10 pa ang pinaghahanap sa mga suspect. Isa sa mga persons of interest ang natagpuan ng patay. Sinampahan natin itong 7 na ito na suspect na ng violation of Republic Act 11053 at ang batas po na ito at pag napatunayan sa korte o sa hukuman na nagkasala sila po ay maaaring makulong habang buhay at meron pong multa na hindi bababa po sa 3 milyon. Nitong Lunes, humarap sa isang pagdinig sa Senado ang mga suspect kabilang ng master initiator na si Daniel Perry. Gidala na kayo. Talagang plano niyong ilibing na. Opo, kasi yun na po yung napag-desisyon po nung
iba po, which is hati naman po yung opinion na Mr. Chair, pwede idala makasing po sa ospital. briefly? Mananatili silang inosente hanggat hindi napapatunayan ng korte na sila'y nagkasala. Sumisigaw din ng katarungan ang pamilya ng grade 12 student at 18 taong gulang na si Raymark Rabutazo. March 20 ng nakaraang taon nang makarating sa kaalaman ng inang si Rowena, hindi niya tunay na pangalan, na pumanaw na ang nag-iisa nilang anak. Pagdating ko po doon sa ospital, patay na, may paso. Dito po, tsaka sa dibdib. Mga 7. Tapos langgas po ang ngipin, ma'am. Puro pasana, labas na yung laman. Ayon sa police report na nakuha ng reporter's notebook mula sa Kalayaan Municipal Police, 3 neophyte kabilang si Raymark ang sumailalim sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Sa inilabas na resulta ng medico-legal ng forensic unit ng PNP sa Camp Vicente Lim, subdural hemorrhage secondary to blunt head trauma ay kinamatay ni Raymark. Sabi po ng doktor, kung maaga nga po na ibinaba ang anak ko, ay mabubuhay pa kahit na ganun ang nangyari sa kanya. 15 miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity ang natukoy ng mga pulis na suspect sa pagkamatay ni Raymark. Paglabag sa Republic Act 1053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang kasong isinampa laban sa mga suspect. 2 pong nakasuhan natin ng inquest proceeding, and yung the rest po na 10 po, nakasuhan po natin ng regular filing. Na-aresto na rin po, nakasulukuyan ng kakulong na rin ho. Meron po tayong 3 pang inaantay. Kasalukuyan po nasa piskalya pa rin po for resolution po. Sa pag-aaral na ginawa ng GMA Integrated Youth Research, 24 na college students na ang nasawi dahil sa hazing o hinihinalang kaso ng hazing mula 1954 hanggang 2023. 7 kadete naman ng PMA at PNPA ang nasawi mula 1981 hanggang 2021. 4 na high school students naman mula 2009 hanggang 2022. Umabot naman sa 393 ang itinurong suspect sa hazing mula 2022 hanggang 2017. 15 ang convicted, 46 ang acquitted o napawalang sala, at halos 300 ang at large. Para sa isa sa mga co-author ng anti-hazing law, so talagang lahat ng nakitang kahirapan ng mga pulis, ng mga paaralan, na hindi maging liable ang paaralan, mga alumni, mga nagtuturuan, mga kasama doon sa fraternity, nakita namin, kaya nilagay namin lahat. Sobrang ganda ng batas natin. Sobrang well thought out, sobrang talagang nandiyan nilagay. Ang kulang na lang talaga is mapatunay ang implementation. Mas mabilis ang gulong ng hustisya ngayon kasi mas mahigpit yung batas. Kasi pag titignan mo yung 1995 law, talagang walang ngipin, walang kakwenta-kwenta. Nitong March 4, inilibing na si John Matthew kasama ang kanyang lolo sa Zamboanga City. Hustisya ang hiling ng kanyang pamilya. Masakit, disappointed, andun yung gigil, andun yung ano, kasi kapatiran na, and then ganun nangyari. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas na nagbabawal dito, patuloy na nangyayari ang hazing sa bansa at marami na ring buhay ang naging kapalit nito. Panahon na para mas paigtingin ang regulasyon sa mga paaralan at ang pagpapatupad ng batas para ang kapatiran ay hindi na mauwi sa karahasan at kamatayan. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Sa harapan ng isang simbahan dito sa Pasig City, tinitiis ni Nanay Candelaria ang init ng araw habang nagtitinda ng sampagita. Halos 10 taon na niyang hanap buhay ito. Mahirap pagka yung wala kang malapitan. Kaya yung sampagita ko, hindi ko matigil. Maray ka na nimit na tao. Madami suki mo. Kada araw, kumikita si Nanay Candelaria ng 200 pesos, pero kulang na kulang daw ito. Bago maging tindera ng sampagita, nagtrabaho bilang isang janitress si Nanay sa isang mall. Pero taong 1991, nang matanggal siya sa trabaho. Rapol. Pag nakabunot ka na may letter, may number, tanggal ka. Nakabunot ako 0.
natanggal ako. Nakatatanggap si Nanay Candelaria ng 2,400 pesos na pensyon kada buwan mula sa Social Security System o SSS. Pero naisangla niya ang kanyang ATM card noong nakaraang taon. Kapalit ng loan na 10,000 pesos, ginawa niyang collateral sa lending company ang ATM card at password nito. Kada buwan, kumukuha sila sa ATM ni nanay ng 1,200 pesos sa loob ng isang taon. Suma total, nasa mahigit 4,000 pesos ang kabuuang tubo ng lending company. Bitin na bitin ho yung 1,200. Budget ko lang po. Hindi ho ba kayo masyadong nalalakihan dun sa tubo ng pinag-utangan ninyo? Eh, wala po ma'am. Kakagat ka talaga sa ano. Kasi wala ka naman mautang. So, nung umutang po kayo ng 10,000 piso, ang natanggap nyo lang 9,000. Naipaliwanag ho ba sa inyo na binawas na itong mga to, may service charge na 200 pesos, may documentation na 200 pesos din? Hindi po ma'am. Kung kwekwentahin, kaya lang ito yung natanggap ninyo kasi binawas dun sa 10,000 piso, may interest income, may service charge na 215, parang siningil ho sa inyo. Tapos ito yung kinalabasan, ito lang yung natira. Sa hapong yon, kape at tinapay ang tanghalian niya. Pagkatapos ng maghapong pagbebenta ng sampagita, umabot lang sa halos 200 pesos ang kinita ni Nanay Candelaria. Pag-uwi niya, dito ko na lamang nakikitira lang pala si Nanay Candelaria. Ang masaklap, dahil hindi na siya kasya sa loob ng bahay, sa itaas ng bubong naglalatag ng karton at nagpapahinga ang matanda. Eh, kasi wala akong pupwestohan doon sa labas eh. Kasi baka mainit, kaya dito ako sa bubong. Saka presko dito. Maglang uulan, okay lang. Pag umulan, takbo sa baba. Nakasangla rin ngayon ang ATM card ng isang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiary na itatago namin sa pangalang Susan. Nagawa niya ito para matustusan ang pagpapagamot sa kanyang anak na may sakit sa buto. Malungkot kasi imbes na bibigay ko sa kanyang tubo, sana napakinabangan niya ng mga anak ko. Taong 2020 nang matuklasang may mga sakit sa buto ang anak niyang itatago namin sa pangalang Carla, 17 years old. Hindi na rin makalakad ang dalagita. Inano siya ng CT scan, ma'am. Yung ginawa ng asawa ko, yun ang utang-utang. Parang may bukol daw na umano sa buto niya. Dahil sa mahal ng gamutan at tests, kinailangang isangla ni Susan ng 4Ps ATM card nila sa isang taong nagpapautang. Ang scheme ng nagpautang, magbabayad ng 1,000 pesos kada buwan si Susan hanggat hindi niya nababayaran ng buo ang 5,000 pesos. 3 yung lending ko ngayon dahil nga napasok ko to dahil sa gamot nga po ng anak ko. Naiiyak na talaga. Parang gulong-gulo yung utak mo kasi lang magpalakas ka para sa mga anak mo. Kulang rin daw kasi ang kinikita ng kanyang asawang office staff. 3,000 every week. Yung sahod niya hindi talaga sapat, ma'am, kasi yung bunso ko, ginagatas ko pa yan. Baon ng anak ko sa pang-araw-araw namin. Pagkakasyahin ko yun, ma'am. Para makalakad muli si Carla, kailangan daw nilang makalikom ng mahigit 200,000 pesos para sa kanyang brace. Sabi ng doktor, kung hindi daw maoperan yung anak ko, kailangan nakahiga na lang siya, hindi siya pwedeng umupo kasi nga iniipit ng bukol yung ano niya, yung mga ugat niya, kaya hindi na, parang na-paralyze na siya. Susunod, Makikita sa video na ito yung pagkakaaresto ng NBI sa isang sangkot sa Sangla ATM modus. Ang modus ay pinapalitan niya yung pangalan ng mga nasa ATM card saka ginagamit itong mga tampered ATM cards para mangutang sa mga lending companies. Aabot daw sa 200,000 pesos ang kinita ng nakilala naming dating nagpapasangla ng ATM. Pero napilitan daw siyang itigil ang negosyo nang mabisto ito. Marami yun yung nasa 200 plus.
Bago pa lang kasi yun eh. Yung parang hindi pa uso yung ibang financer, hindi pa nila gamay. Pero ngayon, ang dami ng financer. Ang dati niyang sistema, siya mismo ang magwi-withdraw sa ATM sa araw ng pindutan o araw ng labas ng 4-piece. At sa tuwing may natira pa sa account ng nagsangla, personal nila itong kukunin sa kanya. Pag pindutan na, pupunta ka doon, minsan, resibo na lang ibibigay sa'yo tsaka sukli mo. Sila napipindot. Pinapaubayan namin. Kailangan yun kasi, katunayan na may napipindot ka talaga. At hindi black yung 4-piece mo. Sila yung mga nagsanla ng ATM at nagpa-block. Yan, listahan, mga pinagsanlaan nila, pati presyo. Ito yung napindot nila. May 44, 32, 28, 38, 31. Pero makalipas ang halos 2 taon na nagpapasangla ng ATM, nabisto si Brenda. Yung mga taga-munisipyo pumunta sa amin. Sinabi sa akin na may nagsumbong na tumatanggap ako, ganun-ganyan. Sa bag ko may 5 pirasong ATM. Nahuli nila ako. Makikita sa video na ito yung pagkakaaresto ng NBI sa isang sangkot sa Sangla ATM modus. Ang modus ay pinapalitan niya yung pangalan ng mga nasa ATM card saka ginagamit itong mga tampered ATM cards para mangutang sa mga lending companies. Aabot daw ng 150,000 pesos yung nakukuhang loan amount kapalit ng mga tampered na ATM. Ang isang lending company nakuhanan daw ng nasa 1.5 million pesos gamit ang pekeng ATM card. Sa ginawang Consumer Finance Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP noong 2014, lumabas na 39.9% ng mga Pilipino ang ginagawang loan collateral ang kanilang ATM card. Sa ngayon ay hindi bawal sa batas ang sangla ATM, pero malaki ang peligrong pwede raw mangyari sa mga nagsasangla. Kabilang narito ang identity theft, unauthorized withdrawal sa ATM account, sobra-sobrang interest rate ng lending company o ng taong nagpapautang lalo na kung wala namang pinirmahang kontrata at paggamit ng inyong personal information sa iba pang criminal activities. Sa ngayon, walang batas na nagbabawal ng pagsasanla ng tao ng ATM sa isang another individual. Pagka inalter or ginamit yung papasok siya sa RA 8484, which is Access Device Act. If in case na magamit siya sa fraud, inassume mga identity mo, for example, then ikaw na ang magiging hahabulin. Naging usapan kamakailan sa Senado na tuldukan na ang Sangla ATM, lalo na mga ATM na dinedepositohan ng mga benepisyo tulad ng sa 4Ps at sa SSS. I would like to find out the stand of Central Bank and the Monetary Board with regard to the use of ATMs or debit cards as collateral for loans by lending companies. And let us see if there are abusive lending practices in these transactions. Masaklap mang isipin na ang taong gipit sa pautang lumalapit. Pero ibang usapan na kung ang binubunong interes ay sobrang laking halaga at hindi na makatotohanan. Tulad ng mga lehitimong kumpanyang nagpapautang gaya ng mga bangko, regulasyon sa mga ganitong transaksyon ang dapat maipatupad para hindi mabaon sa gabundok na utang ang kumapit sa patalim. Ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.